Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluwensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta, tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na alphabet of thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong alphabet of gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng pisikal at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards at sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City.
Sa Luzon, 1143 DZMR Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko. Oras na Pilipinas! Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Good morning, kaagapay! Happy Lunes sa bawat isa na naaabot ng ating broadcast mula dito sa inyong FEBC Radio TV 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ngayon po ay Monday, 17 ng Hunyo taong 2024 at medyo iba ang ating surroundings ngayon dahil ito rin po ang unang araw ng FEBC Retreat. Kaya pagbigyan niyo po ang inyong mga ka-FEBC na mag-draw closer sa ating Panginoon dahil napakahalaga po niya at nang sa ganon mas maging epektibo po tayo sa paggampan po natin sa ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon sa buong FEBC Philippines. So para po sa espesyal na Oras na Pilipinas ngayon, kasama niyo pa rin kami, Heidi Bernardo Sampang. Bishop John Milan po ang kasama po ninyo dito sa ONP representing Asin at Ilaw Movement. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Kahit na nasa retreat ang ating FEBC team, narito pa rin kami at kasama ninyo sa pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa ating bansa. Yes, so 3 araw po kaming nasa retreat, kaya 3 araw na sasamahan pa rin naman namin kayo dahil meron na tayong mga inihandang programa dyan at siyak po na magiging kapaki-pakinabang at magiging pagpapala pa rin nasaan man tayo dito sa Pilipinas or sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, sasamahan nyo na rin sa panalangin na sa retreat ay katagpuin ng Panginoon ang ating mga men and women behind the FEBC. Sapagkat 76 years na po ang FEBC at napakaraming mga pinagpala at napagpapala. And without prayer, without closer walk with God, we recognize na wala kami magagawa. Kaya we need your prayer. Panalangin natin po sila. Yes, at sa ating pagbabalik ay na-refresh. Yes. Di ba? At mas na-empower ang ating mga ka-FEBC. At grateful din naman tayo dahil kasama pa rin naman natin today para sa ating ONP special ngayon ang ating mga ka-team positive. So unahin na natin ang ating co-pilot, si Jonathan Reyes. Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay. Thank you rin sa buhay ni Brian De La Cruz. Ito na si Brian, tropa mong maaasahan. Ni Lourdes o Magtunaw. Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa. Ni Phil Lagtapon. Yan ang busy sa ating produksyon. Tapos sa ating RTV, si Raymond Paner. Ako po si Raymond. Positive sa lahat ng hamon. Salamat din sa ating mga kaagapay dito sa ating engineering at Bokawet Sec people. No problem. Alright, Bishop, i-welcome din natin yung mga sumusubaybay sa atin sa iba't ibang platform. Magandang araw sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live. At ganoon din sa YouTube. Alright, sa GCTV, sa Channel 185 ng Signal TV. At syempre pa sa ating Missionary Radio. Sa mga PM radios at regular na radio. Ganon din naman sa mga gumagamit ng FEBC PH Stream. Yeah, at sa mga nasa sasakyan man, nasa bahay, nasa opisina, welcome dito sa Oras na Pilipinas. Yes, sasamahan po namin kayo. Medyo extended tayo ngayon kung napansin ninyo, maaga tayong nagsimula, Bishop.
kasi nga nasa retreat kami. At ang inyong tagapagbalita, nagpapahinga rin. Ganyan. At magantay kayo ng balita after retreat. Alright, so mga kaagapay, dakuan natin ngayon ang importanteng paalala. Galing po ito sa mayamang aklat ng kawikaan. Galing po sa Ang Bible, Pinoy Version. Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan. So, ang babasahin natin ngayon galing sa Proverbs chapter 12 verse 25, nakaka-down ang sobrang pagwo-worry, pero pag may magandang sinasabi sa iyo, sasaya ka. Muli po, ulitin ko lang Bishop, nakaka-down ang sobrang pagwo-worry, pero pag may magandang sinasabi sa iyo, sasaya ka. Proverbs 12:25. Pakaganda ng talatang ito para po sa atin po lahat. Sapagkat tayo mga tao, normal sa atin na hindi ang nagwo-worry, di ba? Minsan maliliit na bagay, at iba-iba. Minsan yung isang maliit na bagay sa isang tao ay malaking bagay na sa iba. Pero suma total ay nagdadala ng worry sa atin. Sa talatang ito, pinapaalalahanan tayo na yung pag-worry ay hindi nakatutulong talaga. Yung dumating sa iyo yung worry, normal yon. Normal yun sapagkat human being tayo. Tayo may mga kahinaan, meron tayong mga kinatatakutan, meron tayong mga ika-nga ay pinag-aalala. Kaya lang, yung panatiliin mo ito, yun ang pinagbabawal sa atin ng Bible. Yung alagaan mo, yung worry, yun ang pinagbabawal. At pag inalagaan mo yun, ang sabi ng talatang ito, madadown ka. Mawawalan ka ng sigla. Mawawalan ka ng fire para ika nga ay magpatuloy sa hamon ng buhay. Kaya nasa iyo ang pasyahin. Kung gusto mo ang patuloy na sigla, apoy sa pamumuhay at pag tahak ng iyong tahaki sa mundong ibabaw, bantayan mo ang puso mo kapag ka nagwo-worry na. Taas mo na sa Panginoon, taas mo na sa Panginoon. And syempre, sa talatang ito sinasabi, Heidi, na paligiran mo ang sarili mo ng mga tao na magbibigay sa iyo ng mga positibong encouragement. Surround your people ng mga taong magsasabi ng mga magagandang bagay na magbibigay sa iyo ng sigla. At pag masigla ang puso mo, encourage ka, pagdating ng worry, hindi ka tatablan ng worry. Sapagkat unang-una, kinikilala mo na ang buhay na ito ay hawak ng Panginoon. Hindi ikaw ang driver. Kaya hindi ikaw dapat nag-worry. Pagka ikaw nakasakay sa sasakyan, public transportation, problema ng driver yun. Kapag, di ba? Kapag nagbiyahe kayo, ikaw mamahinga ka, matutulog ka, at pipikit ka habang nagta-travel kayo. Ganun po ang larawan dito. Kaya lang, kuminsan, marami, Heidi, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood, kayong umaagaw ng manibela. Kaya nagkakaroon kayo ng sobrang pag-worry. Bakit sobra? Kasi nga, hindi ka design para mag-drive ng buhay mo. There is someone who is actually designed to drive yung buhay. Yan ay wala iba kundi ang Panginoong Diyos. Kaya mamahinga tayo sa kanyang kapangyarihan. Paligiran mo mga tao mag-i-encourage sa iyo. Kaya pagdating ng worry, hindi magiging sobrang pag-aalala sapagkat nakaka-down ang sobrang pag-aalala. Grabe kasi ang worry, ano? Yung nagsimula lang siya sa maliit na iniisip mo, Bishop, para siya nag-i-snowball. That's right. No? Lumalaki. No? Hanggat inaalagaan mo siya, lumalaki siya. Kaya talaga importante, una, aminin mo, nagwo-worry ka. Walang masama doon. Yung iba naman kasi nagdi-deny na hindi ako nagwo-worry. Pero Christian na ako, ba't ako? nanginginig. Okay, Christian ako. Kasalanan niya. No. Dumarating yun, aminin mo. Aminin. At mula doon, ipasakamay mo sa Panginoon. At sabi ni Pedro, di ba, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kaya ito napakaganda. Sobrang pag-aalala ang pinagbabawal dito. So, normal na tayo nag-aalala. Huwag lang sobra. Oo. Kahit na nga ba yung daluyong, di ba, Bishop, nung natutulog si Jesus, di ba, nung nakasakay sila sa bangka. Yes. Di ba? Tayo man yun, di ba, mag-aalala tayo. Ang alalaki ng mga alon, di ba? Pero minsan yun, nakakalimutan natin na kasama natin si Jesus. Yes. At may power siya, di ba, to control, di ba, yung mga nangyayari sa ating paligid. At siyang magtitimo ng ating bangkang sinasakyan. Kaya tayo nag-worry, tayo ang gusto magtimo ng sarili nating buhay. Opo. Kaya ano lagi mong pinapagawa, Bishop, sa mga seminar natin dati sa parenting, marriage, sa mga nanay? Pinapaluwa mo ang bato ni Darna. Taas ang kanang kamay, ilagay sa ilalim ng baba, udawa ang bato ni Darna. At ikaw ay si Narda. Ayan. Acknowledge your limitations and allow God to move. Kaya
mag-aalala ka man, pero hindi sobra. Sapagkat kinikilala mo yung limitation at sa beyond that limitation, it's God's opportunity. Diba? Yes. So, ayan na. Durugin na yung mga niluwang bato ni Darna. Yes. Alright. Ang ganda nito, Bishop, from ang Bible Pinoy version. Salamat sa ating mga kaagapay from Philippine Bible Society sa napakagandang salin. Proverbs 12:25, nakaka-down ang sobrang pag-worry. Pero pag may magandang sinasabi sa'yo, sasaya ka. Yes. Kaya ngayong iba, Bishop, tuwang-tuwa dito sa DZAS kasi talagang nanonurture daw yung kanilang spiritual life dahil wala silang mga kanigahan na nanirinig sa ating broadcast, di ba? Yes. Na nakakapag-pollute ng kanilang kaisipan. Pero of course, hindi natin sinasabi na tayo sarado ang mata sa mga usapin Correct. na dapat pag-usapan. Pero ang punto ay hindi natin minamagnify yung mga negatibong bagay. Yes. Tinutugunan natin ang mga hindi maganda. Kaya meron tayong mabati ang mabuti, di ba? At maitama ang mali. Pero ibig sabihin, unlike sa ibang mga pagkakataon, ang minamagnify yung maliit na bagay, yung pangit, di ba? Kaya talagang hindi ho ganun ang inyong team positive. Kaya, di ba, parang yung iba ayaw na ngang makinig sa balita. Di ba, kasi masyado na silang nag-aalala. Ano ba tong Pilipinas? Wala nang pag-asa, At di saka ba? yung laman ng content ng mga news natin, mga hindi naman talagang newsworthy. Oo. Di ba? Imamagnify yung takot mo, hindi naman talaga newsworthy. Yun ang kaibahan. Halimbawa sa Japan, nakita mo, ang balita talaga yung mga bagay na for consumption of everybody. Hindi yung may mga maliliit, domestic na mga pangyayari na imamagnify at lalo na nagiging ay nakaka-create ng worry. Kasi nga dito naman sa atin, Bishop, talagang mahilig tayo sa mga personality-based na mga bali-balita, di ba? Yung mga sikat-sikat na ganyan, yung mga influential. Talagang gusto natin na updated tayo sa kanila. Yes, at kumikita kasi. Oo. At kasi pinapakita ninyo. O kaya dito na lang po kayo sa DZAS umaga, tanghali hanggang gabi. Okay, pupunta tayo sa ibang panig ng mundo. Aalamin naman natin ngayon ang kasaysayan ng isang watawat. Okay, alamin natin yan. Ibibida ni Dessa Magtunaw. Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Waramutse! Magandang araw sa wikang Burundi. Lourdes Magtunaw po, ang mapagod ay hinding-hindi. Kaya ang bansa natin today ay ang home of the fresh water, walang iba kundi ang Burundi. Burundi, ito ay African country located sa eastern part ng Africa. Ito ay pinangalan after the King of Urundi, isang pinuno ng region simula 16th century. Nakuha nito ang pangalan sa word na Urundi mula sa local language na Kurundi na ang ibig sabihin ay another one. Ito rin ang natatanging bansa na may dalawang capital city, ang Gitega at Bujumbura, dahil ito ang dalawang pinakamalaking city. Sa kanila matatagpuan ang largest freshwater lake, kung saan kaya rin sila tinawag na home of the freshwater. O, di ba? Dalawang bagay ang sumisimbolo sa bandila ng Burundi, ang karyenda at ang sorghum plant. Ang leading traditional symbol ng bansa ay ang karyenda. Ito ay kanilang traditional African drum. Ang drum na ito ang parang social media nila dahil mula sa tunog ng drum, nai-interpret ng leader ang mga mensahe at ito ay naisasalin bilang batas. Nire-represent rin ng sorghum plant ang agricultural product ng bansa. Ang sorghum ay katumbas ng trigo o palay sa ibang lugar. Ito ang madalas kainin ng mga African. Sa kanilang bandila, kapayapaan ang simbolo ng white color at central disk. Ang ibang area ay color red na nagre-represent sa independence struggle at suffering ng bansa. Green para sa pag-asa sa future development ng bansa. Ang 3 6-pointed stars na red with green borders ay kumakatawan sa national motto na Unity, Work, Progress, kasama ng pag-alala sa 3 main ethnic groups ng bansang Burundi,
ang Tutsi, Hutu, at Twa. Kung interesado kang bumisita sa Burundi, 2 bagay ang dapat mong tandaan. Una, bawal tumakbo. Yes, bawal ang mag-jogging. And it is illegal at pwede kang makulong. 2014 nang pinagbawal ito dahil minsan na itong act of war o form of protest sa pamahalaan. Kaya upang maiwasan ito, bawal kang mag-jogging. Walking pwede naman. Pangalawa, bawal mag-picture taking sa airport, military offices, at any government buildings. Iyan ang bansang feature natin ngayon, Burundi. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo. Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Tuloy-tuloy ang ating special na Oras na Pilipinas, mas extended po kasi mga kaagapay. So, thank you kay Dessa, isa sa mga pinakabago natin dito sa DZAS family. Masigla. Oo naman. Masiglang si Dessa. At hindi tayo nag-iisa. Yeah. Basta kasama natin si Dessa. Napilit yung Dessa. Sabi ko, hindi nag-iisa ba? Yung pala Dessa, isa. Buti naman na-gets mo. Natagalan. It took time para mag-gets ko. Sa totoo lang. Pero sinasabi natin dito, maganda yung ginagawa sa atin ni Dessa, yung significance ng mga watawat. Di ba? Kasi parang nagiging sobrang familiar yung mga watawat, yung kahulugan, yung meaning nito, talagang kailangan sariwain. Correct. Kaya mabuhay ka, Dessa, sa iyong ginagawa. Alright, at kaagapay, patuloy ang invitation ng inyong DZAS para mag-join sa ating online community. Just click the link po dito sa ating comment section para po makasali sa ating community group. Laman yan ang mga napapanahong information at inspiration. At syempre, yun na nga, kagaya po ni Dessa, na regular na yan, Bishop. Yay! Mag-add pa tayo ng mga additional na staff dito sa FEBC Philippines, hindi lang po dito sa Ortigas stations and offices natin, pati na rin po sa ating mga regional stations. So ito po ang listahan ng mga bukas na posisyon: production technician sa ating RTV, staff assistants, production assistants, program producer, production technician, broadcast technician, church relations officer, purchasing assistant, facilities administrator, HR assistant, at PA on social engagement. Ipaskill mo nga to, Bishop, sa Hope of Glory. Oo nga. Madami kayong mga kabataan dyan ano ba doon ang na-fill-in ni Dessa? PA. PA. Oo. Marami pa tayong Dessa. PA na kailangan. Okay, so apply lang po. Send ng updated resume with recent 2x2 photo and application letter sa recruitment@febc.ph. Recruitment@febc.ph. Okay, don't forget din po to like and subscribe ang official YouTube channel ng FEBC Philippines na FEBC PH. At syempre, yung atin pong bagong pangalan lang, nag-change lang ng name, yung FEBC Radio sa Facebook, naging FEBC Philippines na po siya. Yan ang official na Facebook page ng Far East Broadcasting Company Philippines. Alam nyo naman, baka may ibang nagkiklaim. Check nyo na lang din po, marami na. Thousands na rin yung likes po natin dyan. So, para hindi rin kayo ma-scam, pati rin po yung mga donation ninyo, ipadala lang yan sa mga official bank channels natin dito sa FEBC Philippines. And gusto ko rin sabihin na talagang sa ating pag-iikot, kahit sa ibang bansa, ay marami nang kaka-appreciate na available na tayo sa ganyan mga platform. Kaya talagang ipagsabi nyo, may kinanta pa na. Ipagsabi po ninyo na talagang ang FEBC accessible na po talaga. Ikaw na talaga ang nakaikot sa iba't ibang mga bansa. At Bishop, yung ating transmitter project, ongoing pa rin, yung ating campaign. So salamat po sa mga tumugon na kasi almost half na nung kailangan nating funds ang ating nalilikom, pero malaki-laki pa rin po yung pondo na kailangan natin para mag-upgrade tayo ng equipment natin dyan sa Bukawe, Bulacan. Yeah. So Bishop, kailangan natin yon para ma-reach ulit natin yung mga places na medyo humina tayo kasi nga humina yung power ng ating transmitter. Yes, at alam nyo, alam ba, napunta ako nung
Coron, pati ibang parte ng Palawan. Ako'y na-amaze na narinig tayo doon dahil dyan sa ganyang malakas natin na ika nga ay transmitter. Kaya ini-imagine lang natin na kung magkakaroon tayo ng panibago at talagang modern na transmitter, talagang mas marami pa tayo maaabot. And they appreciate. Halimbawa, yung mga, minsan nag-iikot kami, yung tinutur kami, may mga tribes people. Yes. Tapos ay, kayo si Bishop Milan? Bakit? Yung boses nyo. mga tribes people, na-recognize yung boses natin dahil nakikinig pala sila sa DZAS. Tuloy na, libre kami, wala na akong entrance. Grabe no. Hindi naman ako nanginginong libre. Gusto mo i-bless kasi na-bless sa'yo. Ganon. Yes, hindi lang sa akin, kundi yung what I represent, the family of FEBC. Thank you po. So yung mga donation natin specifically para sa ating transmitter project, ipadala lang po sa mga official bank accounts ng FEBC at pa-drop na lang po ng message dito sa ating Facebook page para lang po sabihin na yung inyong pinadala ay nakalaan talaga para po sa kampanyang ito. God bless you, Kaagapay. Oy, gusto ko i-congratulate sila ang Hope Music PH, ang aking anak na si Jonathan Terrence Milan at ang kanyang team. Sabagat meron sila ngayong bagong album, Breaking the Ceiling yata. At meron silang partnership din ngayon sa TV Network at nire-request yung kanilang mga kanta. Congratulations, Hope Music PH. Hindi na ikaw ang pagsasampolin ko. Si TJ. Ayaw ng nanay. Masisira daw ang karik na anak niya. Sige, congratulations. At magbe-break muna tayo. Magbibigay daan lang din tayo sa ilang mga original papuri music. At sa ating pagbabalik, Bishop, mamaya meron tayong magandang talakayan. Malapit sa puso mo kasi may eskwelahan kayo, yes, diba? At hindi lang dahil sa aming eskwelahan na Met Schools, yan sa May Kawayan, pati sa Marilao, sa tabi ng SM City, Marilao. Kung hindi dahil mahal natin ang bansa. At kung mahal natin ang bansa, yung next generation ang ating bibigyan ng tuon pansin. Kaya totoo, malapit ang edukasyon sa puso natin. Yes, isang educator at syempre isang teacher ang ating makakapanayam sa atin pong pagbabalik kung saan sisentrohan po natin ang estado ng edukasyon at syempre kalalagayan po ng mga Pinoy learners. Huwag kayong bibitaw, magbabalik ang inyong Oras na Pilipinas! Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukop ko ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.
Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Oras na para maniwala sa kakayahan ng mga pinuno sa bansa. Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin. Tuloy-tuloy ang inyong oras na Pilipinas mula dito sa FEBC Radio TV. Tayo ay proud member ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At para sa ating malayang talakayan, Bishop Jonel, yes, abay kapakanan ng ating sektor ng edukasyon ang ating tututukan ngayong araw na ito. Napakahalagang sektor para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Correct. At kamakailan nga po ay inaprubahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase ngayong July 29 para sa school year 2024-2025 at matatapos naman sa April 15 sa susunod na taon. Ang desisyon ng Pangulo ay bilang tugon sa kahilingan ng publiko na ibalik sa dating school calendar ang pasukan at ibalik ang tradisyonal na nakagawiang panahon ng pasukan. Ayon po sa Presidential Communications Office, nagkita at nag-usap ang Pangulo at si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio sa Malacanang kung saan natalakay po yung dalawang opsyon para sa implementasyon ng school year 2024-2025 calendar para sa pagbabalik sa dating June to March na school calendar. Sa unang option, 182 school days na may kasamang 15 na Saturday classes, habang ang ikalawang option ay 167 days na walang kasamang Saturday classes at parehong matatapos ng March 31, 2025. Pero hindi yan pinabura ng Pangulo dahil maiksian niya ang 167 days, habang kapag nag-Saturday class ay dagdag gastos naman bukod pa sa makokompromiso ang kapakanan ng mga estudyante. Sinabi naman ni VP Duterte Carpio na naikonsulta na nila sa mga guro, mga opisyal ng paaralan at mga magulang ang mungkahing pagbabalik sa dating school calendar. So Bishop, para sa ating makabuluhang talakayan, via Zoom kasama natin si Teacher Ruby Ann Bernardo ng Alliance of Concerned Teachers at si Dr. Ched Arzadon, ang ating suki. Yeah. Dito sa Oras na Pilipinas sa DZAS, faculty member ng College of Education ng UP Diliman. Magandang araw po, Teacher Ruby. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Heidi, Bishop. Good morning. Dr. Ched, hello po. Good morning. Good morning. Doc Ched, good morning. Good morning po, Doc Ched. Magandang araw, sa inyong lahat, Ma'am Heidi, Bishop Jonel, Teacher Ruby, at sa lahat na nakikinig ng DZAS. Okay. So siguro, Bishop, ipalarawan muna natin kay Teacher Ruby. Kasi siya talaga yung on the ground, nasa talagang pampublikong paaralan natin. Paano mo i-wrap up itong nagsara na school year natin? Na talagang binalot din ng iba't ibang hamon dahil nga sa matinding init ng panahon. Ang hirap i-describe yung nakaraang school year na ito, no? Masasabi namin na talagang yung panahon kung saan yung pinakamainit po talaga na buwan sa buong taon ay talagang naranasan ng ating mga public schools, lalo na po dito sa National Capital Region, sa NCR. Naranasan na naman namin yung nangyari last year, at sabi nga namin yung deja vu din nung panahon ng pandemya kasi nagbalik na naman tayo dun sa distance learning. Sa karanasan po ng ating mga teachers, naranasan po ng ating mga estudyante yung pagkahilo dahil dun sa matinding init, at marami na naman dun sa aming mga estudyante ay mas pinipili na lang talaga na hindi pumasok kasi yung karanasan namin talaga may nagdudugo yung ilong, at hindi talaga makafocus dun sa pag-aaral. Sa bahagi po ng teacher, hirap din po kaming magturo kasi marami din po sa amin ay may sakit, matataas ang may alta presyon, may hika, kaya talagang ayaw na namin ito danasin, kaya aggressively gusto talaga namin maibalik yung klase sa dati.
Teacher Ruby, matanong ko lang po, ano ba ang basic na dahilan kung bakit nai-adapt ito? Yung dahilan po bakit nabago yung ating school calendar ay dahil doon sa panahon ng pandemya, no, kung saan nagsimula po yung ating klase ng Agosto at dahil po doon nabago yung cycle natin sa school calendar natin. Itong init natin ay talagang mas matindi kaysa mga nakaraang mga school year. Kaya nung nakakaraan ay dahil sa pagbaha-baha at bagyo-bagyo, nababawasan ng number of days, kaya minabuting baguhin, ginawang school days yung summer. At ngayon sinasabi ninyo na mukhang hindi ito magandang i-adapt, kundi ibalik sa dati. So, ngayon meron na tayong comparison, di ba? At mas maraming nawawalang days yung summer dahil sa nabanggit mo mga dahilan. So, kayo majority ng mga guro ay talagang nakasuporta sa pagbabalik sa dating school year. Talagang wini-welcome po namin ito, no, Bishop, kasi sabi nga namin, finally nagbunga po, no, yung matagal ng panawagan, no, ng mga teachers, lalo po ng mga magulang at syempre ng ating mga estudyante. Para sa amin, talagang hindi po uubra, no, yung meron tayong klase ng Abril at Mayo, kasi kahit wala pa man itong kalagayan natin na tumindi yung init at nagkaroon talaga ng tinatawag natin na climate crisis, yung mga schools po natin, yung mga rooms, for example, sa klase, no, talagang siksikan na, overcrowded na po kami, no. Ako po, ang tinuturuan ko po 55 students, no. At dito sa NCR, meron tayong mga klase na umaabot talaga ng 70, no. Yung klaseng tinuturuan ng teacher, no. Umaasa lang po kami sa 1 hanggang 2, no, na electric fan sa klase, na hindi po talaga yun uubra sa napakalaking klase namin, no. At dinagdagan pa nga, no, nung napakainit na panahon, no? Sabi nga namin, kahit na wala pa man itong kalagayan natin, hindi po talaga handa yung ating mga classrooms, yung ating mga public school sa ganitong uri, no, ng krisis sa klima. Kaya din talagang niniwala po kami dun sa mga long-term solutions, no. This time nakita natin yung kalagayan. Importante rin na tignan kung gaano ba ka-resilient yung mga classrooms natin. Tag-ulan man yan o tag-init, no, kasi ngayon naman ang karanasan naman ngayon ay yung La Nina naman, no, sa mga paparating na buwan. So, maraming salamat dahil talagang nairaraos natin kahit na nandyan yung mga ganitong klase ng pagbabago ng panahon and idagdag pa yung mga dati ng problema, Bishop. Yes. Diba? Sa ating education sector. Sabi nga ni Teacher Ruby Ann, yung congestion, yung kakaunting classroom, tapos sila din, kakaunti din yung mga teacher, diba? Kaya salamat. At saka yung marinig natin, yung 70, 70, may mga 70 pa rin, Naalala ko nung panahon ng asawa ko yung nasa public, 95, 100 ang kanyang estudyante. So, nabawasan na pala tong 70. 70 pa rin. Medyo ako, nung marinig ko, disappointed ako. 70 pa rin dahil matagal na yun, At talagang daman-daman namin, Teacher Ruby, yung inyong, kumbaga ay apoy ng panawagan ninyo sa inyong dinadaanan sitwasyon. Tanungin natin si Dr. Ched, Bishop, ano po ba yung wisdom? Bakit dapat, Doc Ched, hindi mabawasan ng masyadong marami yung school days po ng ating mga mag-aaral? Kaya yun talaga yung primary consideration. Kaya hindi agad-agad ma-shift, maibalik dun sa dati po yung ating academic calendar. Yeah. Kasi kailangan nakalagay kasi sa standard or batas, na dapat 200 days at meron na ibigay na month, na dapat matapos ang school year sa ganito, So, parang yung kanilang estimation ng number of days para maging optimum ang learning, Pero gusto ko rin mag-comment sa usaping earlier kasi tignan nyo sa likod, Ito yung isang eskwelahan na pinuntahan namin 3 weeks ago ng aking estudyante kasi gumagawa kami ng mga mother tongue storybook, tinutulungan namin ng teacher. Pagdating namin sa school, walang pasok kasi daw sa extreme heat. Nagtawanan kami kasi sa Bugyas, Benguet to, Ang ginaw-ginaw, naka-jacket kami. Pero nakita natin dito yung parang one size fits all. Yeah. Walang pasok dahil sa extreme heat.
Tapos mag-online tayo. Hirap nga yung internet dahil bundok dyan. The best is pumasok. Maginaw naman, naka-jacket nga kami. Doble pa nga yung pumot namin dahil I think mga 14, 15. So talaga nakita natin na hindi siya contextualized. And then nung this was 3 weeks ago, 2 weeks ago pala, galing naman kami sa Tawi-Tawi. So nagbigay kami ng seminar on ALS, saka EDCOM. At doon naman sa Tawi-Tawi, ang daming barangay ang walang kuryente. Kasi sabi ng anak ko, ekonomista, ano mo ba alam, mami, na 30% sa ating DepEd school ang walang kuryente? Sabi niya, so nandito sila. Sabi ko, imagine yung response ng government, yung online, ganyan. Hindi siya sensitive sa totoong reality. Imbis na pumasok sila, dagat naman doon, maginaw naman doon, mahangin dahil open, hindi naman siya congested kagaya sa Manila. Pero bawal silang pumasok at mag-online, wala nga kuryente. Hindi lang internet. Sa iba, may kuryente, walang internet. Ito pareho, walang kuryente, walang internet. So talagang na-realize ko talaga na yung mga ganitong policies, dapat hayaan yung, kasi meron naman na tayong batas on local governance. Na dapat depende sa sitwasyon. Kahit itong pandemic, ang dami namang mga isla at mga mountain barangay, wala namang incidents ng COVID, pero totally sara, Kaya tuloy ang laking pagsasuffer ng mga kabataan. So yun lang yung na-realize ko dahil sa aming paglalakbay. Dr. Ched, bukod dun sa local government na nabanggit ninyo, di ba empowered din ang mga principal? In terms of yun nga yung 9155. Yes, di ba? So bakit hindi ho ito na-implement sa ng DepEd? Hindi sensitive ang national agency ng DepEd sa dalawang katotohanan ito na empowered ang principal tapos yung local government. Ano po ang nagiging hadlang dito? In fairness naman sa DepEd, nag-issue sila ng DepEd order a few weeks ago, May 16. Na talagang nire-reiterate yung school-based management. Yes. Kailan di ko pa siya nang nahimay, tinignan ko lang yung checklist sa dulo, which is better than the previous ones. So, yun nga nangyari, after pandemic, hindi tayo nagkaroon ng sensing. Ano bang natutunan natin nung pandemic? Kami sa UP, nagkaroon kami ng reflection, yung pandemic gains, pandemic losses. At talagang iyakan yan, Sabi ko, parang napaka-quick fix yung solution online. Pero yun nga, siguro ang kailangan sa DepEd, kahit sa TESDA, CHED, na mag-reflect ano yung naging karanasan natin ng pandemic. Ano yung mga gains natin, ano yung mga losses, and how would that inform yung ating response sa mga susunod na mga kalamidad? Yung how can we make the system more resilient, more specific talaga, ganyan. So, I think yun ang pagkukulang. Like ngayon, meron na naman tayong bagong school year, implement yung matatag, ganyan, ang dami-daming nangyayari. Pero I think we need to stop and pause and magkaroon sana ng ganong reflection. Si Teacher Ruby po, ano tugon nyo sa sinasabi ni Dr. na very important na magkaroon ng reflection, mga learnings, dahil kayong nasa ground. Tapos ito pong school-based management, yung coordination sa local government. What has been your effort dito sa issue na binanggit ni Dr.? Ayan, I agree po kay Doc Ched kasi talagang yung consultations sa mga nasa grounds talaga, napakahirap niyan sa DepEd, hindi po talaga nakukonsulta kahit po yung mga unions and teachers organization katulad po namin, importante po yun kasi para makapag-come up po tayo sa mga epektibong solusyon, at yan talaga yung kulang, Halimbawa po binabanggit ni Doc Ched kanina yung mga implementations ng mga policies, may matatag nga po. Actually may Catch Up Friday pa, may NLC and so on na napakarami. Lahat po 'yan talagang babagsak yan sa teacher, na para sa amin ginagawa na lang namin actually for completion, para matugunan yung mga policies na to, pero yung pangangailangan nito, kailangan ba talaga ito ng mga estudyante namin? Hindi namin nakikita yun, Kasi para sa amin talagang nakita namin yung impact talaga nung
panahon ng pandemya no? Yung learning loss talaga dun sa mga bata na nangangamba talaga kami, kaya din talaga gusto namin na iba kasi yung face-to-face Kasi nakita din namin, kinukwento ni Doc Chad kanina yung sa probinsya no? Pero kahit dito po sa NCR talagang yung mga bata, yung access talaga dun sa internet connections at kahit pa yung pagkakaroon ng gadgets, hirap na hirap sila no? Na nakita ulit namin ito no? Kasi talagang yun yung go-to solution ng gobyerno pagdating sa, ng DepEd no? Pagdating doon sa mga ganitong krisis doon na kinakaharap namin na may mga pwede namang gawin pa no. Halimbawa nga yung binabanggit namin na bakit hindi ngayon pagtuunan ng pansin yung hiring halimbawa ng teachers kasi ang dami talagang kulang na teaching personnel and non-teaching personnel no. At yung classroom kasi ngayong taon hindi pa aabot sa 10,000 yung ipapatayo no na mga classrooms no. Marami pa rin po dito sa mga schools ay nandun pa rin sa mga covered court, marami pa rin sa amin hindi pa talaga nakapag 100% face-to-face kahit po dito yan sa NCR kasi nga po hindi kakayanin nung bilang ng estudyante yung classrooms and yung teaching and non-teaching personnel no. So yun yung mga dapat pagtuunan ng pansin na sa tingin namin ay nakukulangan kami dun sa mga efforts po no ng Department of Education no na ngayon talagang sina-challenge natin no sila na tignan naman ito para sa mga long-term solutions. Kung babalikan ko yung tanong ni Heidi, Dr. Ched, bukod dun sa importansya ng number of days ay yung hindi ba pwede doon tumingin sa output na yung hindi lang yung literal na number of days kundi kagaya sabi natin yung sensitive sa sitwasyon sa lugar pero yung at the end of the school year, at the end of the quarter, ano yung dapat ma-achieve ng teacher, ng principal, hindi ba pwede yung gayon tayo, Dr. Ched? Oo, no, kasi ang learning talaga hindi naman yan nakaano sa quantity ano. Although meron din naman. Yes. Lalo na kunyari malaki ang classes ano. Kasi for learning to be meaningful, kailangan may diskusyon ano kasi ibang teacher na baliktad ano dahil kulang na tayo lecture ng lecture. That's right. Hindi yan pumapasok ano walang totoong learning sa brain ano para nagbuhos ka lang pero para lumalim yung knowledge dapat may processing, may discussion ano. Kaya in a way meron din namang wisdom yung number of days kasi kung sa Pilipinas malalaki ang mga classes. Except siguro kung i-divide yung mga class na ito muna yung papasok ngayon para pero at the same time ganoon pa rin kasi sa ibang bansa syempre ang lumalabas na mga theory less is more, it's the quality not the quantity but in other countries maliliit lang yung classes nila, they have the technology, they have the support at home, yung nagtuturo yung binabasahan yung mga magulang yung anak nila, mayroon silang access sa mga materials kaya they can do independent learning tayo we are still an oral based society so hindi pa uso sa atin yung mga 20th century lang naman na uso ang reading writing sa Pilipinas unlike sa mga western countries na mga 14th century nagbabasa na sila so talagang oral based kaya talagang nakalagay sa shoulder ng teacher yung pagtuturo ng pagbabasa and we need to learn to read so that we can access knowledge yung teaching to read pa nga lang marami pang non-readers so kailangan talaga ng ilang oras pangalawa tama rin naman yung quality it's the quality also kaya may mga students naman talaga na independent learners and may mga students na mas privileged sila they have the social support, they have parents who are professionals, mga teachers ang nanay nila so itong mga to they can learn on their own so kaya kunyari ako nasubukan kong mag-experiment ng home study sa mga anak ko so every day, 1 oras lang yung klase nila. Pero at pagdating ng grade 6, yung mag-PPEPT na sila at par naman. Kasi nga, pinapag-usapan namin yung nangyayari sa paligid habang kumakain. Ano bang balita ngayon? O ano yung na-observe mo? So, naka-integrate yung learning sa everyday conversation. Pag namalengke kami, nagmamath sila, ganyan.
Pero hindi naman lahat ng parents can do that. But what I'm saying, it's possible. It's possible. Kailangan lang ng plano, strategy, so that lahat ng dapat matutunan ay pwedeng mangyari in a shorter period of time. It's the quality, not the quantity. So yun. Gusto ko rin sumingit pala, na natutuwa. Kasi first time ko mag-attend ng Oras na Pilipinas na kasama ang ACT teachers. So natutuwa naman ako na na-invite niyo sila kasi sa aming pag-aaral yung mga countries na malakas ang teachers union, sila yung magaganda education quality like South Korea for example. So I'm glad na kasama kayo sa mga usapin ito, active kayo at sana ay kasama kayo sa EDCOM. Nalulungkot ako na hindi kayo kasama sa EDCOM 2. So yun lang po. Ano yung EDCOM, Doc Ched? Yun yung ginagawa ngayon ng Congress. So nung EDCOM 1 noong 1990, so nagkaroon ng mas husing pag-aaral sa education system kaya nagkaroon tayo ng trifocalization. Nahiwalay yung DEX, karoon ng DepEd, TESDA, CHED, at iba pang nagkaroon ng ALS dahil sa EDCOM 1. So now, last year nagsimula ang EDCOM 2. So they are doing consultation all over the Philippines. Mayroong masusing pag-aaral sa ECCT, sa elementary, high school, TESDA, higher ed, teacher education, para magsagawa sila ng ano ba yung ating priority sa batas na ipapasa natin. Kaya itong matatag, parang response na siya sa ginagawa sa EDCOM. Pero marami pa tayong aasahan na hopefully magkaroon ng legislation sa mga pagbabago. Bakit po wala kayo, Ma'am Ruby, doon? Yan, Ma'am Ruby, ba't walang teachers union? Wala kayo sa committee? Ano bang nangyari? Yun nga rin po yung tanong namin, no? Kasi dapat basic sana yung teacher nandun kasi nasa program ba, no? Pero hindi po kami naimbita. Nandun yung mga negosyo, mga businesses. Stakeholders. Mga teacher. Yung mga ibang stakeholders like business, mga private school, malakas. Tapos karamihan taga Manila, no? So talagang yung mga estudyante ko nga nag-react kaagad sila, nakita nila, Di ba ako nag-lecture. So talagang hopefully you can assert your voice kahit na officially hindi kayo kasama. Batas ba na kung sino yung kasama at nasa batas na Perang Acts? Kung hindi naman, pwede pang humabol, Teacher Ruby? Opo, no, actually, kung sa batas po yung pag-uusapan, syempre yung mga accredited union sana, yung nandoon, kasi yun yung, kumbaga may negotiating power yung mga unions. Pero ayun po talaga yung problema din dito, lalo na sa Pilipinas, kasi merong connotations na pag-unions ay agad, kontra agad. Kinikilala, So, yun yung isa pang dapat establish din yung culture talaga ng pagkilala dun sa mga unions kahit na teachers union, actually, ang ginagawa po namin, Doc Ched, ay meron kaming alternative dun sa EDCOM na bumuo po kami ng People's Education mala EDCOM, pero bahagi po nun yung pag-consult sa mga communities, sa mga parents and students para bumuo ng mga resolutions na pwede rin naming ibigay sa Kongreso at Senado na katapat po ng EDCOM, Yun yung ginagawa po. Mabuti naman. Parang People's EDCOM, Yeah, po parang... Kasi dapat we are in a democratic country. Kaya kung mga batas, programa, dapat talaga mayroong democratic participation. Lalo na yung most affected. Kaya yun mga teachers are most affected. Kaya naman na magsusulong ng reforma. You have to embrace kung mayroong batas na ipapasa, kayo ang dapat mag-implement So dapat talaga. Yun nga, also as I said, may mga pag-aaral na yung mga bansa sa Europa, sa Amerika, kahit sa Asia na mataas ang teachers union, sila yung mas matataas din ng performance. So, it's not just for political purposes, but also very, kita natin yung resulta nito. Beneficial. Kasi nga, sila Teacher Ruby, militante. Kasi yung mindset ng Pilipino, pag critical mind, iniisip nila, critical spirit na rin. Magkaiba yun pwede namang critical mind, hindi namang critical ang spirit. Kaya
dapat ma-encourage talaga yung participation. Bukod doon sa inyong initiative, which I also appreciate na meron kayong local na ginagawa. Anong pwede mong gawing hakbang ng grupo ninyo para maglabi at masama kayo dito sa EDCOM na ito? Ay, bukod po doon sa ginagawa nating people's initiative po, no, na magkaroon talaga nung parang consultations, no, na hindi lang talaga siya doon sa mga binabagit ni Doc Chad kanina, mga business, mga private schools, no. Talagang on the grounds din po, no, kasi para makita natin yung problema, dapat talaga marinig din natin yung boses ng mga stakeholders, particularly mga parents, kasi marami rin po tayong matututunan doon sa mga parents Kasi ang isa doon, halimbawa, sabi po nila kailangan din talaga nilang makatulong Parang yung willingness na makatulong dun sa given na situation na meron tayong learning crisis. Gusto din naman po nila. Kaya lang may mga parents tayo na hindi din talaga nagkaroon ng pagkakataon para makatapos halimbawa ng pag-aaral pero marunong naman magbasa at magsulat, no? Na pwede rin talaga makatulong. Kailangan lang natin empower. Halimbawa po dito sa NCR, maganda yung practice ng Valenzuela Kasi meron silang schools for dun sa mga parents natin na talagang kasama sila doon sa mga nakukonsulta, parent-teacher, empower, no, para matulungan po yung mga schools natin doon sa mga pagbibigay halimbawa ng lecture doon sa mga estudyante, pagkakaroon ng mga kahit na hindi formal, yung mga informal na tutoring doon sa mga estudyante, no, yung mga ganon, no, yung mga simpleng ganon, no, na importante talaga na makita din talaga siguro ng gobyerno natin kung paano magkakaroon ng tulungan yung community mismo, kasi yung school heart of the community, no. Mahalaga din talaga na magkaroon talaga ng mga ganong proseso, no, na magbukas, no, yung gobyerno natin sa mga ganon, sa mga consultations, at makita yung situation na binabanggit po namin kanina, no. Sa bahagi po ng tingin ko, pag tinitignan po natin yung education system, ang lagi nakakalimutan yung teachers' welfare. Kasi sa amin po, sa mga teachers, ang problema po namin ngayon, marami na rin po talaga yung nawawalan po talaga ng motivation sa profession. Kasi yung kalagayan po namin, yung pagiging overwork, underpaid. No, ngayon, ang hirap po talaga na makumbinse yung mga bagong mga nag-a-apply sa teaching kasi ang liit po talaga ng sahod kahit na dito sa public school, no. Sa ngayon hindi pa tumutungtong talaga sa living wage yung sahod ng teacher. Iba pang usapin yung pagiging overwork kasi yung mga binanggit po kanina talagang teacher yung pumapasan. Yung electric fan, alam niyo po, inaabonohan pa yan ng mga teacher natin, no, para magkaroon ng conducive learning environment dun sa mga estudyante na pagkukumpuni ng mga classrooms during brigada eskwela, sagot pa yan, out of the pocket expenses pa yan ng mga teachers natin. Kaya importante rin po yun sigurong makita, yung teachers' welfare po talaga. Parang habang nakikinig ako, Heidi, kay Teacher Ruby, Dr. Ched, para bagang sinasabi, dating sa akin, gini-give up na niya yung paglalabi doon sa bumuo na EDCOM. Parang ayaw nyo, ayaw na rin namin sa inyo. Gagawa kami ng initiative, which I appreciate na meron kayong initiative at tuloy-tuloy nag-iisip kayo ng pero talagang kailangan gisingin sila na para mas institutionalized. Gusto niyo ba maging epektibo kayo, saalin nyo kami dyan. Ayan. So kaya I encourage you na wag mo i-give up kasi hindi mo ako sinagot Para ko naman po kami para maisama. Ayun. Para ko ayaw nyo sa amin May mga congressman naman sila doon. Diba? Dr. Ched. Yeah, pero hindi ka sila kasama sa core group, ano? Meron naman yung ano pa yung isa, INET. Pwede naman, ano? Pero talagang tama yung sabi ni Teacher Ruby, ano, yung parents, kasi gumawa kami ng pag-aaral, ano? Ito kasama siya na Teacher Ruby kasi nung pandemic, talagang nagsusulong kami ng merong yung group niya na Teacher Ruby at saka ibang mga HEI or TEI, yung mga Teacher Education Institution. Nagkaroon kami ng forums, ano? Kasi nga ano yung mga nangyayari habang online at nakita namin na wala pala tayo masyadong policy on parental involvement. Ang mayroon lang tayo pag PTA, brigada eskwela, sa ibang bansa may mga policy sila na dapat tulungan ng parents yung homework ng anak nila. Dapat ma-organize ang parents.
tayong nag-a-assign ng PTA or masyado pa rin control ng principal or SDS. Dapat may sariling power ang parents, kagaya sa ibang bansa sa Latin America. For example, na independent sila, may parents commission na empowered, hindi kung susunod lang sila sa sabi ng SDS. So, yun ang nakita namin sa pag-aaral. Natuwa kami na yung mga Filipino parents were positive dun sa mga sinurvey. Positive sila na kaya nilang itawid, na palang malakas yung faith nila. Kahit hindi sila nakapag-aral, kaya namin to. So positive sila na itawid nila, pero kailangan may batas tayo para ma-organize sila na independent groups. Hindi lang yung dati, ma-improve yung ating batas ng parental involvement. Lalo na yung support sa community. So, I think may sinusulong yata si Senator Win yung sa aral, yung aral law. Ewan ko kung naipasa na ba yun, Teacher Rubina. Merong community-based tutorial, so, like yung karanasan ng Valenzuela, Iloilo at yung mga iba't ibang mga LGU. Nung nasa Bicol kami, mayroon kaming magurang na maestra pa. So may mga ganong programs para, kunyari yung mga parents na hindi nakakabasa, may partner silang parents na nakakabasa para tulungan yung mga anak nila. So yung ganong klaseng inisyatiba para sa magulang. At sa amin, naalala ko sa Bulacan noong panahon ni Josie de la Cruz, bukod yan sa mga sa pagtuturo ng mga teacher na maging tutor, na introduce namin yung aming competent parenting. Yung maging, kasi walang school of parents at yung mga pag ang pamagulang marunong magmagulang, magiging ready yung bata na matuto. Kaya nagkaroon kami ng parallel program mula bukod doon sa parent tutor. Kami naman on our end naggawa kami ng competent parenting program. So sa bahay ready, kahit hindi kayang mag-tutor ng parent pero marunong siyang mag-relate, tinuturuan siyang mag-communicate sa bata, nagkakatuwang siya. At ang daming testimony ng mga parents. Kaya I agree doon sa talagang parent-teacher. In fact, kami po naniniwala na ang totoong pag-asa ng bayan ay ang mga magulang at ang teacher. Saka pa lang ang kabataan. Kasi hindi nakita ni Jose Rizal na magkaraming magiging magulang na hindi marunong magmagulang. Kaya nasabi niya kabataan ng pag-asa. Pero para sa amin, kaya movement namin, parents and teacher, hope of the motherland. Kaya talagang excited ako dito sa binigay ni Dr. Ched na talagang i-empower pa yung parents. Not only on the area of educating their own children, but yung relationship sa bahay. Okay. Relationship. Siguro Bishop and Doc Ched and Teacher Ruby, dun sa final stretch na lang ng ating usapan ngayon. Kasi kung by July, mag-o-open na ulit yung ating panibagong school year, ano-ano yung parang mga estimate ninyo na dapat na i-fast track natin para nga dito sa shift po ng ating academic calendar? Teacher Ruby, kayo mostly affected, parang konting hinga lang. O hihinga nga ba? O sabak na agad? Kasi di ba may mga ginagawa pa kayo para mga catch up yung medyo napag-iwan ng estudyante. Tinututor pa yan Teacher Ruby. Well, ngayon po, di ba matatapos na yung ating school calendar ng May 31. So, graduation, week na to po sa mga public school, no? Tapos, ang maganda po, kasi nung nagkaroon ng consultation, ang tinignan po talaga namin dito kung magkakaroon ba ng proportional vacation pay, yung PBP days na importante rin sa teacher kasi yun yung panahon niya para magpahinga, no? Dun sa proposal, no, mawawala yung Saturday, 'di ba? Kasi ayaw po namin talaga magkaroon ng Saturday class, the same with parents. At saka yung number of days na 2 months dapat na bakasyon ni teacher ay na consider naman, no? At lalo na may bagong labas na order yung Department of Education, yung overtime and overload pay. Ngayon na to masusubukan, no? Kasi kung hindi man maibigay yan sa amin na 2 months, dapat ay kung kukulangin ay maibigay po yung overload and overtime pay, no? Pero ang nakikita po namin, kasi pag-uusapan na rin yung haba ba o yung bilang ng days ba makaka-apekto dun sa pagtuturo, no, ng mga teachers. Para sa amin kasi sa karanasan talagang wala sa haba, no? Ang importante dito talaga maibigay yung
yung quality sa isang conducive learning environment, no? Kasi ito yung dapat natignan kasi ang isa po sa nakita namin ngayon dito sa Matatag Curriculum, no, na i-implement po ngayon, no, ipapilot ngayon, no, na yung mga teachers ngayon nasa training na, no, nakita namin na magiging 45 minutes yung pagtuturo sa lahat ng subject, no? Na may implication po yun sa amin, no, sa mga teachers. Kasi yung dati naming 5 hanggang 6 na klase kada araw, magiging 8 para doon sa 360 minutes na kailangan naming gawin o kailangan naming makuha kasi 6 hours teaching load, no, dapat actual teaching load. So 360 minutes yan. Nasa tingin namin, dapat makita rin ngayon kasi kung ganun karami yung tuturuan namin, hindi namin mabibigay yung may quality kahit na nabago yung ating calendar, no? Kasi 4 nga lang ang sakit na po niyan sa lalamunan, no? Tapos sunod-sunod na 8. Sa tingin ko kailangan tong i-consider, no, sa darating na school year kasi mahihirapan po yung ating mga teachers, lalo na ganun po yung aming learning environment na mahirap na mga po kami sa number of students, hirap pa po kami dun sa number of classes. Kasi hindi lang naman yung pagtuturo, meron pa kaming mga preparations, output ng bata, assignment, paperworks, no, na chechekan. Mas lalo pong hihirap kung ganun po yung magiging situation. Yun po yung initial, no, na nakikita namin this coming school year. Yan, ako maraming salamat at talagang hindi nababawasan ang apoy ninyo ng mga guro para isulong ang nakikita nyong kailangang gampanan. Natutuwa ako kay Dr. Ched yung inyong suporta sa ACTS. Bishop John, dagdagan ko lang kasi kasama ako sa gumawa ng curriculum ng Matatag. At ang na-assign sa akin yung language. So, naggumawa kami ng lesson exemplar. Kailangan, hindi namin expect na mapaaga, no? Kasi we were imagining, kasi kailangan pa ma-contextualize kasi puro Filipino, English yung nagawa. So siguro kayo na sa NCR, Tagalog, pero ang nakikita kong affected talaga kung paano ma-contextualize yung lesson sa mga non-Filipino or non-Tagalog speaking areas. So hindi ko alam kung paano gagawin ng DepEd, kung contextualize pa, otherwise, anong klaseng edukasyon kung hindi contextualize. Pangalawa naman sa ALS, dahil sa bakasyon ng teacher, kailangan kasi ng ALS na mag-invite, mag-house to house yan, mapping para mag-invite ng mga out-of-school children, youth, and adults. And meron, lumaki ang ating out-of-school, children, youth, and adults ng pandemic. We have now more than 10 million. Dati mga 5 million lang yan, kailangan nilang mag-house to house. Kailan nila gagawin yun? So, kung June man, papayagan ba sila? Babayaran ba sila? Kung July, so dapat pag-isipan ito, Kasi malaking programa ang ALS sa ating sistema, Kundi, kukunti lang talaga ang makakalap nilang learners sa taon na to. Konti na nga lang existing is 800,000 or bumaba pa. Paano mo mapabawasan yung 10 million kung ganun kakonti lang ang marirecruit mo? So kailangan talaga may separate na pag-aaral kung paano ang gagawin sa ALS sa darating na school. Doc Ched and Teacher Ruby, mag-break po muna tayo siguro para mas ma-explain natin sa ating mga kaagapay sa ating pagbabalik itong panibagong curriculum na gagamitin sa bagong school year. So may panibagong mga kailangang maintindihan, hindi lang mga teachers, mga learners, kundi pati mga parents. 'Di ba, na magagamit natin sa panibagong school year na paparating. Break muna tayo mga kaagapay at itutuloy po natin ang ating malayang talakayan. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas. Hi, this is Ruth Larama Dizon para sa Reflections. Every Mondays and Fridays, 11 to 11:30 p.m. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Oras na Pilipinas. Tuloy-tuloy ang Oras na Pilipinas at patuloy po ang ating pagtutok at pagsentro sa usaping pang-edukasyon natin dito sa Pilipinas. Ngayong maharap po tayo sa shift ng atin pong school calendar. Muli kasama po natin ang ating mga panauhin si Teacher Ruby Bernardo ng ACT or Alliance of Concerned Teachers at si Dr. Ched Arzadon mula po sa UP College of Education dito po sa UP Diliman. Magandang araw po ulit Dr. Ched and Teacher Ruby. Magandang araw po, Miss Heidi, Dr. Ched. Magandang araw. Okay. Heidi, Opo. Teacher Ruby. Kanina, Doc Ched, na banggit nyo na may bagot pala tayong curriculum na susubukan po ngayon. Ito pong matatag curriculum. Bunga po ito ng mahabang pag-aaral. Tama po ba, Doc Ched? At ano po ang inaasahan po nating changes na kakaharapin po ng ating mga learners, ng atin pong mga kabataan ngayon pong school year? Napaparating. Kasi nga napag-aralan na masyadong overcrowded ang ating curriculum, libo-libo ang mga learning competencies at nagkaroon ng heavy cognitive load, kaya parang hindi natin naaabot yung output kasi importante yung outcome, masyadong nakailangan natin yung quality education imbis na kasi masyadong ang marami, kaya ini-slash nila sa 70% ang nabawas, kaya nagulat ako na kahit binawasan nadagdagan pa lang subjects, pero sa lower, ito na nakatutok sa early grades, naging 5 lang sa grade 1. Siguro sa higher grades ang nadagdagan, so itong bagong curriculum na to, malaki ang focus niya sa foundational skills, yung reading, literacy, at meron siyang sensitive siya sa diversity. Parang binild din niya yung strength ng K-12 na contextualized, indigenized, localized, nandun pa rin siya, and then in-address niya yung social emotional learning. As I said, tumutulong ako gumawa ng lesson exemplar, kaya isinisingit doon ano pa yung topics na pwedeng ilagay doon para matulungan yung mga bata na magkaroon ng self-efficacy, self-regulation, marunong sila mag-build ng relationship, social development. So naka-integrate siya. Hindi kagaya dati na puro cognitive lang, ganyan, And then meron din yung 21st century skills, yung matuto silang yung critical thinking. Kaya nga sinasabi ko na importante yung critical din yung teacher, Kaya nga yung Teachers Union is a way for teachers to develop critical thinking because how can they impart critical thinking sa estudyante nila kung sila mismo ay taga-sunod lang, compliant, But anyway, at least merong pag-aanalisa, na are we producing critical thinkers? Kasi marunong mag-communicate, kaya kasama doon yung multilingualism kasi dapat you can communicate in various contexts, creativity, to think outside the box. Kaya dapat yung one size fits all nilalabanan yan kasi how can you be creative kung ganyan, and then yung communication, creativity, critical thinking, ano pa ba yung isa teacher na 4 sa 21st century skills, So yun yung mga nakapaloob dito sa matatag curriculum. So we are hoping na yung pagtuturo ay pagko-cover sa mga subjects ay mas malalim, hindi yung mas marawak, kundi mas malalim. Oo, kasi yun din ang nakita sa lalo na sa mga magagandang yung magandang edukasyon like Singapore, but yung pa sinasabi na maikli lang, konti lang yung kanilang competencies pero malalim, So I hope may ganong klase at saka naka-integrate yung mga mental wellness, naka-integrate yung social emotional learning, naka-integrate dun yung yung 21st century skills. So parang mas holistic. Okay, hindi siya naka-curriculum centered kundi child-centered talaga. So yun yung aming nasa papel yon, nasa shaping papers, but I hope na makita ito sa actual teaching experience ng mga teachers. Ngayon pa lang ba, Teacher Ruby, nakakascade na ito sa inyo na kung paano nyo
i-deliver or ipepresento sa inyong mga estudyante? Parang, Doc Chad, di ba parang grade 1 muna, grade 4, grade 7 muna. By batch, school year. Sa ngayon, yung mga teachers, wala pa sa mga teachers, actually, nandun pa lang sa mga master teachers, principal, at saka mga admin, no, yung cascading, no. Ngayon, ongoing po yan. No, nandun pa lang yung cascading. So, aabangan namin yung sinasabi ni Doc Chad kasi syempre, gusto namin din talaga ma-develop yung mga student namin. Yung sa pagkakaroon ng critical thinking, no, mapalalim din talaga. No, at the same time talagang gusto rin talaga namin yung ano ba yung mga importanteng subjects. For example, halimbawa po ako high school teacher. Wala na kasi yung Philippine history, no, at Filipino yung tinuturo ko. Mas kasi ang ginagamit kasi talaga nating mga text, for example, ay talagang babalik at sa kasaysayan eh. Pero nakita ko po talaga yung mga estudyante, mahina na sila, no, sa pag-develop dun sa ating mga sa history, no, pag-develop dun sa kanilang consciousness, kamalayan sa pagiging makabayan, no. Yan ay nawawala, no, na tingin ko isa rin yun sa mga importante na dapat tignan din sa curriculum natin. Medyo mahirap pong i-develop yun sa mga estudyante pag hindi po yan yung tinuturo. Parang bumababaw na yung kamalayan natin sa ating pagiging makapilipino, 'di ba? Kaya madali na tayong maniwala sa fake news. Sa mga sabi-sabi, hindi po ba? Sabi nga nila, kaya gano'n na lang yung pag-angkin ng China, di ba? Dun sa inaangkin nilang mga teritoryo. Kasi parang, tama ba, Doc Shed, bata pa lang sila, kasama na yan yung 9-dash line na yan. Kaya alam nila na kanila yan. Di ba? Tapos tayo naman dito sa Pilipinas, paano kung pinapasadahan lang natin, papakitaan mo lang ng mapa ng Pilipinas, parang hindi nga gano'n nagiging kalalim, di ba? Yung pag-intindi natin sa kasaysayan. South China Sea pang nakalagay doon noon. Oo nga, 'di ba? So, 'yun na nga. Tapos sabi po nila, 'di ba, dapat Doc Shed and Dr. Teacher Ruby, dapat kasama na rin sa tinuturo early on, early years sa mga bata natin about sa pera. Kasama ba 'yan, Doc Shed? Yung parang financial literacy. Nasa curriculum naman. Oo, di ba? Pero hindi masyadong, sa ALS siguro dahil adults yung tinuturuan. Pero I don't know sa high school. Meron yata pero hindi masyadong malalim. So, ayan. Yan yun. Kasi nga, ang iniisip ay maging empleyado sila. Kasi kailangan ituro yung enterprise or social enterprise para iniisip nila na hindi lang maging mamasukan, kundi paano rin maging negosyante, ganyan. So, kagaya ng, yun yung tinuturo sa mga private school, na bata pa lang, tinuturuan na sila maging enterprising kasi iniisip na sila yung magiging manager. Sila yung magtatayo ng negosyo, pero sa atin talaga parang ang vision ay ikaw yung empleyado empleyado sa mga factory or OFW. Dapat naman bigyan sila ng alam ko maabilidad naman sila, kailangan talaga kahit na empleyado ka, meron ka ring sariling enterprise para parang hindi ka lang umaasa rin sa sweldo mo, So, kung may abilidad ka naman, meron ka namang resources. So, why not? Parang iba nga po, dapat nga daw sa mga bata pa lang natin, Teacher Ruby, natuturuan na kung paano mag-budget. Kasi 'di ba, parang nung lumaki tayo, doon na lang nung adulting na ba tawag doon, Doc Shed, na yun na nga minsan maraming may iba-budget pa. Oo. Maraming Pilipino ang struggling na mag-live within their means. Kasi nga, parang bata tayo, hindi yan na ituro talaga sa atin. Kung hindi man sa tahanan, ayan sa loob din daw po ng mga eskwelahan. Tapos isa pa, Doc Shed, kung nakasama din ba dyan, sabi kasi nila yung learnings daw po natin nung pandemic. Parang kagaya ng ibang bansa, parang sa mga bata din po nila, mga chikiting pa lang, talagang yung mga health protocols inculcated na sa kanila. Hindi kagaya natin sa Pilipinas na talagang parang nangapa tayo na maging part na rin yun ng habit natin dahil dun sa lesson po nung pandemic. Saan pong portion, nakasama din ba yun, Doc Shed? Alam mo hindi, maganda na bring up mo yan. Kasi yun nga yung parang nakita ko ang tendency is let's go back to the old normal.
at tapos na yan, hindi na nakikita na dahil sa climate change, like ngayon, La Nina. Yung extreme heat, magiging palala na ng palala. Opo. Kanyari, imagine, almost 50 na. Dapat makita natin yung ibang bansa like North India, Bangladesh, mas malala yung init Heat sila. index. Ganoon din ang mangyayari sa atin. So, dapat talaga, mayroon nang naka-embed na yung yung paano yung resilience, yung paano yung paano yung mag-cope yung mga schools sa mga ganitong klase. So I think yun yung sinasabi kanina, dapat mayroon talagang sensing sa nangyari sa pandemic. Ano yung natutunan natin at ano yung paano natin to ma-integrate sa curriculum, Although ang meron naman sa matatag yung mental health. Yung mental wellness. Okay, kasi yun ang nangyari nung pandemic, di ba? Maraming bata yung na-depress, maraming nag-drop out, ganon. So ito, kaso, wala naman tayong guidance counselor, o di ba, Teacher Ruby? Wala po. Maraming school ang walang guidance counselor, at walang nurse, ganyan, So, parang nandun ulit sa teacher na magiging, nagawin niya lahat yon, So, pero at least may acknowledgement na kailangan ng mental wellness. Ganun din sa teacher. Hopefully, yung magkaroon kayo ng health insurance kasi nung pandemic talagang wala. Yung mga ALS teachers na lumalabas pa rin sila kahit na pandemic. So, kailangan talaga na magkaroon siguro ng move na yun nga, yung binanggit mo na ginagawa ng ibang bansa ay ma-integrate din sa ating curriculum. Na sa murang edad pa lang, kasi diba Doc Shed and Teacher Ruby, parang hirap ng mag-introduce ng bagong kasanayan kapag sanay na tayo dun sa mga lumang habits natin, diba? Kaya dapat start early, talaga, transformative years, diba? That's right. At yung ating mga eskwelahan, mas gawin na rin siyang resilient. Yun nga, kulang. Tama nga sabi ni Ruby, kulang na kulang. Dapat, actually, ang goal para ma-meet yung 106,000 na shortage, dapat 12,000 every year. Pero 6,000 nga na goal this year, hindi naabot. Ilan? 3 or less than 3,000 lang ang naipatayo. So, talagang iisipin mo yung resilient na sana may aircon, solar-powered aircon man lang, ganyan. Wala nga, kulang nga. So, talagang ang daming mga, pero kailangan natin ng solutions. Instead of just looking at the problem, sana ang DepEd tignan niya, ano yung mga ginawang solutions ng mga maliliit na, yung mga schools, Kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang diskarte or agency ng mga teachers, ng mga principals. So I hope na from these small solutions makapaghanda pa rin tayo. Kaya nga natutuwa din tayo sa mga initiatives po ng Alliance of Concerned Teachers mula po sa end nila kung paanong mapapagaan, naghahanap ng innovation yung kanilang mga responsibilidad, yung mga gawain na nakaatang sa kanilang balikat. Kapusman, ayan, yung mga binibigay ng ating pamahalaan pero hindi sumusuko. Patuloy na itinatawid at nilalaban ng edukasyon ng ating mga kabataan. So siguro po, Teacher Ruby and Dr. Ched, hingan ko kayo ng huling mensahe po ninyo. Panawagan kung anuman sektor or even sa mga parents natin ngayon na nakikinig kung paano po bang mas dapat na paghandaan ito pong mas mapapaaga na parating po ng ating pagbubukas ng klase ngayong taon. Mauna na kayo, Ma'am Ruby. Yan, pinatunayan po natin mga parents and students na yung ating sama-sama na pagkilos at panawagan ay meron talagang nangyayari at yan din yung ating bibit-bitin ngayong panahon na nabago na yung ating school calendar para dun sa mga matagal na nating mga problema, magpapatuloy tayo dun sa panawagan para sa dagdag na classroom, dagdag na teaching and non-teaching personnel at syempre sa bahagi po ng teacher ay mapataas yung ating sahod, tapos na yung Salary Standardization Law 5 at ngayon ay walang aasahan yung mga teachers na pagtaas ng sahod, kaya rin talagang nagpapatuloy tayo dun sa iba't ibang mga pagkilos para maiparinig natin sa ating gobyerno na this time teacher naman yung magkaroon ng pagtaas ng sahod, ng aumento sa sahod kasi
matagal nang napag-iwanan, no, yung salary ng ating mga teachers and non-teaching personnel. Magandang tignan din kung ano ba yung kalagayan, no, nung sektor ng edukasyon, dahil isa ito sa mga pinaka-importante no, na bahagi, no, ng ating bayan. At syempre, ito yung magtutulak, no, sa ating mga kabataan para magkaroon ng magandang kinabukasan din, at bilang tagapaghubog ng mga kinabukasan ng ating bayan, mananatili po, no, yung mga teachers natin sa pagbibigay din ng may kalidad, no, na serbisyo ng edukasyon, no, sa ating mga kabataan. Mabuhay po kayo sa Alliance of Concerned Teachers, Teacher Ruby Ann Bernardo. God bless you. Your final message po, Dr. Ched Arzadon. Dapat i-wrap up ko na, pero may mga naalala ako. Go ahead. Pero yun nga, yung patuloy natin na pagtulong-tulungan yung pagbuti ng ating edukasyon. Ano? Huwag na nating iasa sa mga namumuno sa EDCOM, yung mga congressman, na taga-Pasig, yung mga taga-Valenzuela, yung mga kukonti lang talaga. Champion. Dapat talaga mas malawak ang participation. Maganda yung ginagawa ni na Teacher Ruby na parang People's EDCOM. Ano? At tignan din natin na kaya natin, kasi kung ayon din sa EDCOM, talagang through the years, through decades, napataas natin yung enrollment rate. Dati noon, halos kukonti lang ang nag-i-enroll sa populasyon natin. Ngayon, almost 100% na rin. So victory yan, kasi karamihan mga problema ang ina-highlight sa education. Tapos, nagkaroon tayo ng magandang implementation ng mga social development program, like 4Ps. Galing ako sa Tawi-Tawi, nagulat ako, marami nang nag-i-enroll mula sa mga badyaw. Dahil sa 4Ps, kailangan nilang kumuha ng birth certificate, kailangan nilang mag-enroll. Kasi ko, may maganda rin palang naidulot ito. And then yung mga parents, mayroon silang mga parent education dahil din sa 4Ps. So sana ay itong mga gains na to ay dagdagan pa natin at pagtulungan natin. At ngayon, mayroong aral law at nakakaroon ng emphasis sa parental involvement dahil nga sa nangyari sa pandemic. Sana ma-empower ang mga teachers na to. So, at marami pang iba. Like may napuntahan kami na naglagay sila ng mga loudspeaker sa community para kung walang klase, dahil walang internet, yung loudspeaker ang nagtuturo sa mga bata. So, yung mga small solutions, makikita natin dito yung agency, yung kakayanan ng mga teachers, principal, mga parents, at mga members ng community. Dapat i-recognize natin, hindi lang yung mga gains ng mga nasa taas, yung mga number, statistics, kundi yung mga acts, small acts of education reform. So, at ito rin, ito ginagawa ng DCAS, talagang suki sila pagdating sa discussion ng education. Salamat sa sana ang mga members ninyo, ng mga faith-based organization would also participate in reforming our education system. Okay. Doc Ched, maraming salamat. At Teacher Ruby, mabuhay po kayo at kaisa nyo kami dun sa hangarin at panawagan patuloy sa ating national government na patunayan talaga kung sinasabi nating mahalaga ang edukasyon ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas ay talagang pagbuhusan ng atensyon ng mga proyekto, hindi lang ang kapakanan ng ating mga mag-aaral, kung hindi pansinin din at bigyang pahalaga ang kapakanan po ng ating mga guro. God bless you at hanggang sa susunod po nating makabuluhang talakayan, hindi po natin ito titigilan dahil talagang naroon po ang ating pagbibigay diin sa edukasyon po ng mga kabataang Pilipino. Oras na Pilipinas. Alright, naging makabuluhan talaga yung ating paghimay at pagkumusta sa kalalagayan ng ating edukasyon at ng mga mag-aaral na Pilipino, Bishop. At narinig natin ang damdamin ng mga guro. At talagang yung pangangailangan na ang guro ay dapat kinukonsulta. Ako yung nagpapasalamat sapagkat si Dr. Ched, makita natin sa ating nakaraang interview na talagang napakahalaga sa kanya yung komento niyang mga teacher. Kumbaga, as a learned woman, di ba? Parang nasa mo, alam mo, sa pag-aaral namin. Pero ito hindi. Di ba? Ano yung sabihin ni teacher? Ano ang damdamin ng mga guro, di ba? At saka, ang ganda rin ng kanyang binigyang pansin doon na yung ginawa niyang background. I was about to ask bakit yun ang background niya. Doon sana na
yung may mga nagbabasketball. May naglalarong bata. Nakita nyo, di ba, kanina, na may naglalarong mga bata. Dahil pumunta sila doon sa eskwelahan, walang pasok. Hindi naman applicable. Yun ay napakaganda na talagang bigyan natin ng puntos yun. Na talagang, ito ang panawagan natin sa mga, hindi lang sa DepEd, sa mga national agencies, na talagang kailangan sensitive sa mga iba't ibang situations, di ba? Kaya kagaya noon, pwede namang tuloy ang klase, pero dahil merong tagubilin ng national, without considering the situation ng ground, hindi na applicable. Kaya importante na talagang sa ating hangarin, ang ating mga bata ay talagang maturuan, ang ating mga bata ay maservisyohan, na talagang ma-empower talaga yung mga principals at makapagbigay sila ng feedback kung ano talaga ang magiging ay applicable sa kanila. Kaya nagkapasalamat din tayo sapagkat merong mga samahan ng guro at samahan na rin ng mga magulang. Talaga itong stakeholder na ito ay mapalakas natin sa ating... Nalulungkot ako na hindi na isama yung mga guro doon sa committee na nag-aaral dito. EDCOM. Diba? EDCOM. Nako, importante po. At ito ang ating panawagan. Kaya talagang ang hangad natin talagang yung mga stakeholder ay ma-engage, ma-involve para yung mga decision maker, nagpapasya tayo na talagang naroon na napapakinggan natin yung mga concern ng mga stakeholder natin. Sana nga umabot tayo sa ganung level of maturity, Bishop? Na hindi porke yun nga, galing sila sa Alliance of Concerned Teachers na parang iniisip natin, parang ano lang yan, puro kritik, diba? Puro reklamo. Pero baka naman, diba, merong bigat yung kanilang sinasabi na makakaambag para yun nga, mas maging maayos yung sistema ng edukasyon natin dito sa Pilipinas. At ako yun ang aking pangarap na yung mga nasa pamahalaan, talagang i-engage ang community. Huwag matakot. Kasi takot Takot ang minsan ng mga nanunungkulan na i-engage. Kasi kita ng mga taong bayan yung mga usapin Baka hindi nila kayang tugunan. Pero pagka in-engage po natin sila tulad nito, mas magiging napapanahon ang ating tugon, lalo na po sa ating edukasyon. Ngayon nalulungkot tayo dahil kulelat na tayo sa di ba? Ranking. Ranking, di ba? Nakakalungkot sapagkat pero ang pinagtataka natin, mga puro honor. Itong graduation, ang dami mga honors. Ang dami mga honor. Pero kulelat pala tayo. At, sa math, diba? English, and science. Pero kaya naalala ko tuloy, minsan may nakarating sa aking balita na yung bang mga sa public school, so, may mga parang tinetesting kung okay ba yung learning. Sa kagustuhan ni principal at saka ni teacher na yung eskwelahan nila ay maganda ang rating. Binibigay pala sagot. Nako po. Grabe, kaya talaga tuloy, niluluko natin ang ating sarili. Kaya salamat sa mga guro na talagang nagsisikap na makakontribute para sa pagtaas ng edukasyon talaga ng ating mga anak. At saka diba, Bishop, sa totoo lang, delikado rin naman kung puro yes lang ng yes sa'yo. Diba yung mga nasa ibaba mo, diba? Hindi rin naman magandang kind of leadership yan dahil hindi mo talaga nakikita or hindi talaga nakakarating sa'yo or hindi mo binibigyang bigat yung totoong nangyayari nga on the ground, diba? At ang nangyayari kasi sa atin, we are not raising leaders We are raising followers. Ayun, diba? yung nakakalungkot. Kaya importante rin naman kasi na talagang sa ating paglalahok ng ating mga stakeholder ay i-appreciate natin sila. At the same time, meron ka namang karapatan na at the end of the day, ikaw ang nasa posisyon na maggagawa ng kapasyan. Yun naman ang iba ko minsan, na iparating na yung kanilang damdamin, na iparating na yung kanilang gusto. Parang gusto nila, sila ipilit nila. So kaya, it's a talagang great balancing act talaga. Pero ang pinakamahalagang bigyan natin ng diin dito, yung output, ano ba, nakakatulong ba sa pagtaas ng edukasyon? Nakakatulong ba sa pagtaas ng rating natin? Nakakatulong ba sa critical thinking ng mga kabataan? At kaya mga magulang din kasi, pagka nagtatanong yung mga bata, paano, bakit? Tanong ka na tanong. Basta. Basta.
Di si teacher, ganun din. Tanong ka na, marunong ka ba sa akin? I-encourage mo natin yun. At kapag ka ganun, di later on, ang mga magiging mambabatas natin, ang mga executives natin, ay hindi na insecure kapag ka lumalahok ang mamamayan. Ayun. At ang isa talaga sa binibigyang diin at apela, ayan, ni na Teacher Ruby Ann, yung pagtaas, Bishop, ng sweldo ng ating mga public school teachers. Kasi talagang ang daming nahahalinang sa ibang bansa na po magturo. Or hindi gamitin yung kanilang profession sa ibang field na lang po nag-a-apply. Meron din siya na banggit ng bahagya, yung usapin, ang daming mga hinihingi. Ang daming mga hinihingi, mga binababang mga memo sa kanila na hindi na naaaral yung capacity ng teacher na gawin. Kaya nangyayari, sabi ni Teacher Ruby, compliant na lang sila. Para makakomply lang. Kaya nga kailangan ng additional na non-teaching personnel, di ba po, sa DepEd. Para yung mga ganyang mga papel-papel, iba na po yung mag-aasikaso. Mas makaka-focus sila sa pagtuturo, mas matututo yung mga bata. Yes, kaya tayo nagpapasalamat dahil tinanggal na ng Kongreso yung intelligence fund, at mga extra fund sa halip, ilalagay talaga sa pangangailangan ng DepEd. Itong edukasyon talaga, Bishop, mabigat to sa mga Pilipino Kasi nandun pa rin yung paniniwala natin na wala talaga tayong ibang maipapamana, di ba, sa mga anak natin. Kaya ginagapang yan, di ba? Yung pambaon talagang... Hindi nananakaw kasi yan. Kapag napag-aral natin yung ating mga anak, hindi nananakaw yan. Kaya talagang mabuhay ang mga nanay at tatay na ginagapang kanilang mga anak para mag-aral. Pero samahan nyo rin naman ng responsibility sa bahay. Kasi marami na po frustrate na nakakatapos nga yung bata, pero sa bahay hindi binibigyan responsibility. Kaya pagkaraan magtapos, sabi nga, anak, ano ang pangarap mo? Makagraduate po. Ay! Nung graduate na. O anak, ano na ang pangarap mo? Graduate ka na. Wala na po, nakagraduate na ako. Gano'n naman na nasobrahan na parang yung edukasyon pero sa yun ang end goal. Hindi. Kaya natin pinapaaral sila para maging matalino sa pasyahin, para makapagpasya ng mga tama at talagang makatayo sa sariling paa. Ayan. Ngayon po, medyo maagang magbubukas na yung ating school year, July, Kasi nga, hinahabol natin na babalik na tayo sa old calendar. So, dapat itong a month na bakasyon ng mga bata, productive pa rin sila. Yung sinasabi mo, Bishop. Yung mga responsibility sa loob ng bahay. Another extreme po ito, marami mga magulang, talaga yung mga bata, talagang parang forced labor. Yung iba naman, talagang ibang hindi realistic na parang ako na lang lahat, anak, mag-aral ka na lamang. At ito mga solo parent, na mga nagsisikap na mga solo parent, dahil sa kagustuhan nilang patunayan na kakayanin nila kahit solo sila, yung mga age-appropriate responsibility ng bata nawawala. Sa Japan, na-appreciate namin sa aming pag-iikot sa mga eskwelahan. Sana all. Oo. Nadalaw namin yung eskwelahan dinalaw ng mayapang Princess Diane. Yung kung saan nagbasa siya ng libro doon. Makikita mo talaga, ganun yung education nila, yung life skill, yung paghuhugas ng plato, kasama Batang-bata pala. Oo, tapos pati lilipat sila. Buhatin yung upuan nyo. Iba bata. Kaya tinignan ko, magaan naman. Magaan naman. Sabihin, yung responsibility. Kaya pagdating sa loob ng bahay, dapat tuloy din yung gano'n. Kasama pala yun sa pagtalino ng bata. Hindi lang yung natuto ng academic. Okay. So, yan ang hamon at patuloy na mga prayer points din, para po sa improvement ng education system natin sa Pilipinas. At yun na nga rin ang gagawin natin ngayon, Bishop. Let's pray for our nation, particularly itong education sector, sa ating mga teachers, sa mga learners, at iba pang stakeholders na kasangkot po dito. Tayo po yung manalangin. Mga isyong dapat idulog sa Panginoon. Dalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po naniniwala na kayo ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. At higit sa aming hangarin na ang bansang ito ay patuloy na umunlad, Panginoon, Ikaw, ang iyong magandang plano ay hindi lang ito kundi higit pa. Sapagkat you are the God who is able to do exceedingly, abundantly, beyond what we can ever ask or even think. Kaya naman dalangin namin, Panginoon, ang edukasyon sa Pilipinas. Nalulungkot kami sapagkat kami nangungulelat.
Hindi dahil gusto naming malampasan ang ibang bansa, kundi nais naming makitang umangat ang level ng aming pong edukasyon. Dalangin po namin na nawa, Panginoon, na nagkaroon ng totoong pagsisikap ang mga nasa education sector namin, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ang mga private sector at magtulong-tulong, Panginoon, at dalangin namin ang patuloy na paglahok, hindi lamang ng mga guro, ng mga educators, ng kagaya ng aming panauhin, kangina, kundi maging, Panginoon, ang mga parents, ang mga community people, so pang ito ay maging isang burden ng buong bansa, Panginoon. And we pray, hindi lamang po ang mga title holder, no, Panginoon, ng mga degree holder ng mga next generation, kundi next generation na nasanay ang pag-iisip, nasanay ang buhay sa responsibility at nahasa ang pagmamalasakit sa bansa. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagsabi na ang pagkatakot sa iyo ang simula ng karunungan, sapagkat ang karunungan ang siyang kailangan namin. Sa iyong kaplanuhan kami paunlarin at kami papagtagumpayin. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Salamat sa panalangin na yan, Bishop. At salamat din kaagapay sa inyo pong pag-antabay sa extended na edisyon ng Oras na Pilipinas ngayong Monday. At bukas po, nako, maganda na naman ang ating usapan. Kasama ko naman si Pastor Eric Cortez. So, thank you muna sa ating mga Ka-Team Positive. Salamat ng marami kay Brian. Thank you rin kay John B. Thank you rin kay Phil, kay Dessa, kay RR sa ating engineering at Bukawi Tech people. Hanggang sa muli, kaagapay, stay safe and God bless you. Kami ang iyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Bishop John Melan po ng Asin at Ilaw Movement dito sa ONP. Nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga tuntunin. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.